So kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa komiteng ito, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang 1.5 taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So Opo. kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon? Yes po, Your Honor. Alright, salamat. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, "Hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin." So, ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Engineer Alcantara ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun. Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So, please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldico, ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo mula Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon?
As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang ano doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon na inano po sa kay Engineer Alcantara. Sa iba pong mga probinsya ng Region 3, bukod sa Bulacan, nangyayari din po ba yung ganitong mga katiwalian? Hindi ko po kayang sagutin yun, Mr. Chair. Sorry po kasi hindi po ako nakakaalam doon sa mga lugar na yun. Sa Region 4A po ba, nangyayari din yung ganitong mga katiwalian? Ako po, usually, ang naririnig ko lang po, hindi ko po kumpirmado, ay siyempre po pagka po ang mga proyekto ay nasa district. So, district engineer po at mga representative po yung magkakausap dyan. Hindi ko na po alam kung anong detalye ng kanilang usapan. Yun po, Mr. Chair. Yung sa Region 4B po, bukod sa Mindoro Oriental at Occidental na tanyag na feature ni Chairman Ping sa kanilang privilege speeches, nangyayari din ba sa ibang mga lalawigan ng rehiyong iyon? Mr. Chair, parang ang ano ko po ay hindi ko naman po masabing ano, pero tingin ko po nangyayari po yun doon na meron din ganyang transaksyon. Saka ko na lang itatanong yung Region 5 hanggang 8 kasi may isang kulang na lang ng isang minuto natitira sa akin. Huling tanong na lamang po, Mr. Chair, kay Yusek Bernardo. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at Yusek kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba nung 2016 kayo ay ni-rehire bilang ASEC at nung 2019 naman kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging Assistant Secretary, I was on secondment in the City of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging district engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department. Hindi ko na po maano, pero doon po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako noon sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap
tulungan ko na rin po si Mayor Erap sa pagpapatupad ng mga proyekto. So nag-apply po ako nun, and then afterwards po, nung pong ako'y naging Assistant Secretary, I also applied in the position of Undersecretary. And it was not 2019 po, Mr. Chair. It was, I think, 2018 na po nung ako po ay naging Okay, Yusek. Undersecretary. Pero wag nyo namang iwan itong huling mga segundo ko sa second round na to na hindi po nasasagot yung tanong ko. Are you telling the committee si Sexing Son ang nag-recommend sa inyo nung 2016 at nag-back sa inyo nung 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. 2016 or 2019? 2016. 2016. Sige, And then thank you. Thank you po, 2019. Senator Ontiveros. Your time is up. Oh, sige. Last follow-up na lang, Mr. Chair, dahil Okay, hindi pa go ahead. nasagot. And in 2019, sino pong nag-recommend or nag-back sa inyo? Si Secretary Mark Villar po, So, Mr. both Chair. 2016 and 2019. Salamat. Mr. Chair, may I po? I was Quickly lang, quickly. Yeah, answer that. I was not appointed in 2019. I was appointed as Undersecretary, I think November of 2017. 2017. Salamat, Yusek. All right, Salamat, thank you. Mr. Chair. Thank you. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Secretary. Mr. Diskaya, doon sa iyong mga salaysay o isinalaysay, nagbanggit ka ng 17 congressmen. At doon ay sinabi mo na meron nga silang nababahagi sa pamagitan ng porsyento na ibinabalik sa kanila. Iba-iba nga lang, merong 20 hanggang 30. Tama? Yes po, Your Honor. At ang sabi mo, mapapatunayan mo ang lahat ng ito sapagkat meron kang ledger. Sinabi mo ba yun? Yes po, Your Honor. At ngayon, masasabi mo uli na bawat isa sa mga binanggit mong 17 congressmen ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong nakuha nilang bahagi, sabihin na nating payoff, ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring maiproduce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa iyo ng komite. Yes po, Your Honor. Yung iba po kasi, chat po. Tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yun? Meron ka? Meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, documentary evidence o kaya yung sa chat mo, mapapalitaw mo sa pamagitan ng dokumento o litrato na talagang merong nangyari na pagbibigay ng payoff. Yun lang kasi ang kailangang ma-establish natin. Yes po, Your Honor. Salamat. Mr. Gutesa, doon sa yung bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na minsan nakikita mo si John Paul at saka si Mark, ano pong pangalan, apelyido Texay yata yung sinabi mo, na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito eh. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is walang makinang ginamit. Ano yung pagkakataong binabanggit mo? Yung during time sa Valle Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Valle Verde, dinadala sa bahay ni Congressman Saldico dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong diferensya na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-usap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor.
wala na kaming idea kung anong Ang nangyari ibig mo sa taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang. Oh, Mr. Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul, John Paul and- Estrada and Mark Tiksay. Mark, Tiksay, Your Honor. may move that they can be, they will be invited for the next hearing. Take Mr. Chair? note, Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Wala pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair? Yes, with the Request. indulgence of... With the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair, brief. Salamat, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin na i-direct nung Chair na sina Curly at Sara Diskaya ay isubmit yung listahan ng mga national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maaari po, Mr. Chair. So ordered, Salamat Committee po, Mr. Secretary. Chair. Go ahead, Senator Marcoleta. Continue. Thank you. Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor, eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yon, na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizalde ko, yun yung intended na security sa kanya.
Mayroon ding MRC which is yung sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? Wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagot.